Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Onat. Walang eksaktong taon. Magalyon Negros Occidental. Sa bawat pamayanan, may kwento ng isang nilalang na kinakatakutan o hindi kaya naman kinagigiliwan. Meron ding ginagalang dahil ito ang nagsisilbing tagabantay ng kanilang gubat o hindi kaya naman nagpapayabong ng ani. Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa isang nilalang na walang sino man ang nakakakilala. Ngunit palagi itong nakikitang naglalakad sa mga kabukiran, lalo na bago magsimula ang pagtatanim. Iilan lang ang nakakakita sa nilalang na ito. Tinatawag nila sa pangalan na Apo Borong. Isa sa mga maswerteng nakasaksi nito ay si Onat. Edad 12 ang binata nang mangyari ang kakaibang kaganapan. Hindi nito akalain na lubusang magbabago ang paniniwala nito tungkol sa iwaga ng kalikasan. Madalas sumasama sa kanyang mga tiyuhin para makigapas sa ibang palayan o hindi kaya naman makitanim. Sa pagkakataong ito, dadayo sila sa bahagi ng bayan na medyo malayo sa kabisera. Nasa paanan na ito ng kabundukan. Kakaunti na ang mga nakatira. Binubuo ang lugar ng malalawak na tubuhan at palayan. Sagana din sa tubig. Kaya buong taon ang pagtatanim ng palay dito. Medyo malayo ang lugar na ito sa kanilang tahanan. Kaya naman madaling araw pa lang, nagsisimula na silang maglakbay. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng magpipinsan ang tungkol sa lugar. Alam niyo ba mayroong kwento? May nagpapakita daw sa lugar na yun eh. Nilalang na may ulo ng baboy tapos katawan ng tao. Hindi ako sigurado pero yung kasi yung naririnig ko simula nung bata pa ako eh. Wika ng isa sa mga pinsan ni Onat na itago na lang natin sa pangalang Joko. Pwede ba, Joko? Huwag mo ngang tinatakot yan si Onat. Nat, huwag ka maniwala dyan ha. Tinatakot ka lang yan. Wika ni Elmer. Nakakatandang kapatid ni Joko. Ito ang unang beses na sumama siya doon sa lugar para makitanim dahil wala pa namang gapasan ng tubo sa kanilang lugar. Sa murang edad, natuto nang magbanat ng buto itong si Onat at Joko. Lumaki sa mahirap na pamilya ang mga ito. Kaya naman hindi magawang magtuloy sa pag-aaral sa sekundarya. Kailangan pa kasing pumunta ng bayan para lang makapag-aral. Dahil sa kasalatan sa salapi. Hindi na pinilit pang magpatuloy ni Onat sa pag-aaral. Sa halip ay tumulong na lang ito sa paghahanap buhay. Magdidilim pa lang ay umalis na sila ng tahanan dahil medyo may kalayuan ang lugar. Kailangan din nilang magbaon ng makakain at banig na matutulugan dahil kadalasang inaabot ng 2 o 3 araw ang taniman dahil napakalawak nito. Pagdating sa lugar, kaagad silang kinausap ng may-ari at napag-alaman ni Elmer na sila lang ang magtatanim sa halos 6 na ektarya ng lupain. Walang ibang dumating na tutulong sa kanila. Dadagdagan ko na lang ang bayad sa inyo. Ililibre ko na din ang pagkain nyo hanggang sa matapos ang trabaho. Kailangan talagang mataniman na ang palayan bago pa sumapit ang gapasan ng tubo. Wika ni Mang Dolpo. Tinignan ni Elmer ang dalawang kasama. Nag-aalangan ito dahil parehong 12 taon pa lamang ang mga ito at maaaring hindi nila kayanin ang bigat ng trabaho. Ngunit laking gulat ni Elmer nang magsalita si Onat. Sige Manong Elmer, tanggapin na natin. Kayang-kaya naman yan eh. At isa pa, hindi naman ganun kakapal yung putik.
Hindi naman tayo mahihirapang gumalaw dito. Wika ni Onat. Pinasegunda naman ito ni Joko. Oo nga naman Manong Elmer. Kaya namin yan ni Onat. Kami pa ba? Wika ni Joko. At dahil sa pumayag na ang dalawang binata, wala na ring nagawa si Elmer kung hindi tanggapin ang alok sa kanila. Sige po Manong, payag kami. Kailangan na po naming simulan ng trabaho. Baka abutin kami ng siyam-siyam eh. Tugon ni Elmer. O siya, sige, magsimula na kayo. Maghahanda na ako ng agahan na. Ikaw nang bahala, Elmer. Alam mo na kung anong dapat unahin. Wika ni Mang Dolpo. Kagad na ding umuwi. Nang wala na ang matanda, kinausap ni Elmer ang dalawa. Uy, sigurado ba kayong kaya natin to? Mamaya mapahiya tayo dito ha. Wika ni Elmer. Napangiti naman si Onat at tumugon. Kaya yan, Manong. Sisiw lang naman yung pagtatanim eh. Mas madali naman to kaysa sa paggagapas ng tubo. Tara na, Joko. Hakutin na natin yung mga isasaboy na binhi. Wika ni Onat. Napakamot na lang sa ulo ang binata sa sinabi ng pinsan. Lalong nagulat nang makita kung gaano kabilis magtrabaho ang dalawang paslit. Gamay na gamay ng mga ito ang pagtatanim ng palay na para bang naglalaro lang sila. Habang ginagawa ito, tanghali na ng mga sandaling iyon at parang hindi nakakaramdam ng pagod ang dalawa. Samantalang si Elmer, nakasilong na lang sa lilim ng puno ng mangga. Hanga ito sa lakas ng dalawang paslit. Nagawa nilang makalahati ang trabaho sa loob lang ng buong maghapon. Kasalukuyang nagpapahinga ang mga ito nang dumating si Mang Dolfo. Maging ang matanda ay nagulat sa naging resulta ng trabaho ng tatlo. Aba, talagang maaasahan kayo sa trabaho ha. Bukang hindi naabuti ng 3 araw ang pagtatanim nyo. Wika ni Mang Dolpo. Kahit ako po hindi makapaniwala sa ginawa ng dalawang to eh. Ang galing pala nila magsaboy ng palay. Tignan niyo po, walang bakante. Tugon ni Elmer. Habang pinagmamasdan ang dalawang naguhugas ng kanilang katawan sa irigasyon. O siya, pagkatapos nyo maghugas ng katawan, ayain mo yung dalawa mong kasama ha. Doon na kayo kumain ng hapunan sa bahay. Muling wika ni Mang Dolpo. Kagad na ding sumunod ang tatlo. Pagkarating sa tahanan, hinaina ng merienda ng asawa ni Mang Dolpo ang panauhin. Habang kumakain, hindi naman maiwasan ng dalawang matandang tanungin ang mga ito tungkol sa kanilang mga magulang. Hindi naman nagdalawang isip na sumagot ang tatlo at lalong humanga ang mag-asawa sa narinig ng mga ito. Maswerte kayo ha, dahil nagkaroon kayo ng malakas na pangangatawan. Kaya gamitin nyo sa maayos na paraan. Huwag nyong aabusuhin. O siya, mukhang handaan na yung iba pang pagkain. Tara na, at nang makapagpahinga na kayo. Wika ng matanda. Matapos kumain ay kagad bumalik ang tatlo sa ginawang tolda sa tabi ng palayan. Dahil tatlo lang silang nagtatrabaho, minabuti ni Elmer na doon matulog kung saan nakalagak ang sako ng mga binhi. Uso din kasi ang nakawan nito sa lugar. Ayon kay Mang Dolpo, ilang beses na itong nangyari sa kanya. Kaya nagpresenta si Elmer na bantayan ang mga binhi. Nakaiga na ito ng mga sandaling iyon, habang ang dalawang kasama nakaupo sa ilalim ng puno at nag-uusap. Dahil sa pagod kagad nakatulog si Elmer. Ilang segundo ang nakalipas. Nahiga na din sa tabi nito ang nakababatang kapatid na si Joko. Samantalang si Onat naman,
nanatiling nakaupo sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ang langit na puno ng bituin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang imaheng dumaan sa kanyang harapan. Kinusot pa ng binata ang kanyang mata sa pag-aakalang bunga lang ito ng antok. Ngunit nang muli itong dumilat, naroon pa rin ang nilalang. Tila marahan itong naglalakad patawid sa malawak na palayan. Dali-daling nilapitan ni Onat ang dalawang pinsan para gisingin. Ngunit napakaimbing ng tulog ng mga ito. At kahit anong gawin niyang pagyugyug, hindi na sumasagot ang dalawa. Dahil sa takot hindi na muling lumabas pa ng tolda si Onat, pinilit na lamang makatulog. Kaso nga lang habang nakaiga, hindi na mawala sa isipan nito ang malaking figura ng nilalang na nakitang naglalakad sa gitna ng palayan. Halos hindi makatulog si Onat ng gabing iyon. Kaunting kaluskus lang ay nagigising ito. Napapatingin sa labas ng tolda. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawang pinsan. Laking gulat ni Elmer nang makita ang malalaking bakas ng paa sa gawing dulo ng taniman. Mabuti na lang, hindi pa nasasabuyan ng binhi ang gawing iyon. Kaya naman wala silang naging problema. Ilang sandali pa ay nagising na din si Onat. Kasalukuyang nagpapakulo ng tubig para sa kape ni Elmer. Naupo si Onat sa tabi ni Joko. Kaagad namang tinanong ni Elmer ang pinsan. Onat, napansin mo ba kung anong hayop yung dumaan dun sa gawing dulo ng taniman? Kaninong kalabaw kaya yung dumaan dun? Wika ni Elmer. Nakatulala lang si Onat ng mga sandaling iyon dahil na din sa kakagising pa lang nito. Hindi pa nababalik sa tamang wisyo ang isipan. Saka pa lamang ito nakasagot ng tapikin ni Joko ang kanyang balikat. Uy Onat, tinatanong ka ni Manong Elmer, ikaw naman yung huling natulog kagabi. Nakita mo ba kung anong hayop yung dumaan sa gawing dulo ng taniman? Tanong ni Joko. Biglang naalala ni Onat ang nakita nung nakaraang gabi. Pinaliwanag niya ito sa dalawang pinsan. Kaya ako nga kayo ginigising kagabi. May nakita akong naglalakad patawid ng palayan eh. Kaso hindi naman kayo nagigising. Tugon ni Onat. Nagkatinginan ang magkapatid dahil wala namang naramdaman ang mga ito. Hindi ka naman namin naramdaman kagabi. Pero ano ba yung nakita mo? Tanong ni Elmer. Hindi gaanong malinaw pero parang malaking kalabaw yung nakita ko. Naglalakad sa dalawang paa. Ilang beses nagpapabalik-balik eh. Parang may kung anong hinahanap. Tugon ni Onat. Pinagtawanan ni Elmer at Joko ang binata sa pag-aakalang gumagawa ito ng kwento para takutin sila. Ngunit biglang nagsalita si Mang Dolpo na labis namang ikinagulat ng tatlo. Hindi gumagawa ng kwento si Onat. Totoong may ganong nilalang dito. Ang tawag sa kanya ng mga tao, Apo Borong. Wika ni Mang Dolpo. Hindi malinaw kung ano talaga ang itsura ng nilalang. May ilang nakapagsabi na may ulo ito ng baboy at may katawan ng tao na halos 10 talampakan ang taas. Malaki ang pangangatawan nito na punong-puno ng balahibo. Naglalakad ito sa mga palayan sa tuwing nagsisimula ang taniman ng palay. O hindi kaya naman nagpapagapas ng tubo sa lugar. Sinasabing nagdadala ng swerte ang nilalang na ito sa mga taong naniniwala sa kanya. Kamalasan naman sa mga taong gusto siyang saktan. Ayon kay Mang Dolpo,
Sa kabila ng laki ng katawan at nakakatakot na itsura nito, napaka-mahinahon ni Apo Borong. Hindi ito namiminsala kahit ng pinakamaliit na insekto sa paligid. Kung ganun, totoo po yung sinasabi ni Onat sa amin. Tanong ni Elmer. Ang pagpapakita ni Apo Borong ay may dalang mensahe na kailangang unawain ng lahat. Kung totoong nakita ng pinsan mo si Apo Borong sa umpisa ng pagtatanim ng palay, nangangahulugan ito ng magandang ani. Ngunit kung nakita naman si Apo Borong sa katapusan ng gapasan ng tubo, nangangahulugan nito ng malaking pinsala sa halos lahat ng pananim, partikular sa palay at mga gulay. Pagpapaliwanag ni Mang Dolpo. Magsabi ka nga ng totoo, Onat. Nakita mo ba talaga yung sinasabing Apo Borong? Tanong ni Elmer. Oo nga Manong, nakita ko nga. Ginigising ko kayo kaso hindi naman kayo nagigising. Tugon ni Onat. Naniniwala akong nakita ng pinsan mo si Apo Borong. Isa pa, may mga bakas na naiwan sa palayan, kaya walang duda na totoo ang sinasabi niya. Pero wala namang kayong dapat ipag-alala. Hindi naman nananakit si Apo Borong. Basta wag niyong gagambalain ang kanyang tirahan. Wala kayong magiging problema sa kanya. Muling wika ni Mang Dolpo. Matapos ay nagpaalam na ito. Kagad nang ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang gawain. Pagsapit ng hapon, nagawa nilang tapusin ang natitirang kalahati ng taniman. Hindi makapaniwala ang matandang may-ari ng taniman na magagawa nilang tapusin ang trabaho sa loob lang ng 2 araw. At dahil kailangan ng umuwi, doon na nagpalipas ng gabi ang tatlo sa ginawang tolda. Lingid sa kaalaman ni Mang Dolpo na may hindi magandang binabalak si Elmer. Nang mga sandaling iyon, nanatiling gising si Onat sa pagbabakasakaling muling makita ang sinasabing Apo Borong. Hindi nga nabigo ang binata dahil sa kalagitnaan ng pagbabantay nito. Muling nagpakita ang nilalang. Sa pagkakataong ito, ginising ni Onat ang pinsan. Kagad itong bumangon. Nanlaki ang mga mata ni Elmer nang makita ang napakalaking nilalang. Napapatingala si Elmer dahil napakatangkad nito at sa mismong harapan nila dumaan. Hindi ka nga nagsisinungaling. Pero kailangan nating kumuha ng patunay. Wika ni Elmer at dali-dali itong tumayo. Bit-bit ang kanyang itak. Sinubukan nitong habulin ang nilalang para sana pumutol ng kaperasong balahibo. Ngunit pinigilan nito ni Onat. Sa kadailanang walang dapat ibang makaalam na nakikita nila si Apo Borong. Yun na nga eh. Paanong may maniniwala sa mga sasabihin natin kung wala tayong patunay? Wika ni Elmer. Hindi naman kailangan ng patunay Manong, di ba? Dapat hindi nila malaman na nakikita natin si Apo Borong. Tugon ni Onat. Sadyang matigas ang ulo ni Elmer. Itinulak nito ang pinsan palayo. Dali-daling hinabol ang malaking nilalang. Nang malapit na ito sa paa ni Apo Borong, pumutol ito ng ilang balahibo sa binti ng nilalang na siyang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya. Naramdaman ng nilalang ang ginawa nito, dahilan para matakot at kumaripas ng takbo papasok ng kabundukan. Mabilis namang bumalik si Elmer sa kinaroroonan ng mga kasama. Sinabihan ang mga itong iligpit ang lahat ng mga gamit. Dahil ng gabing yun, aalis sila sa lugar. Ngunit tumutol si Onat dahil delikado na ang maglakbay pabalik sa kanilang baryo, lalong-lalo na sa ganong oras.
Hindi ko alam kung anong iniisip mo, Manong, pero pasensya na. Hindi ako sasama sa inyo pabalik sa baryo natin. Oras na ng gabi oh. Napakadelikado sa daan. Wika ni Onat. Bahala ka kung hindi ka sasama. Basta kaming dalawa ni Joko, aalis na dito. Tugon ni Elmer. Ngunit hindi rin pumayag si Joko. Nagpa siya itong magpaiwan kasama si Onat. Hindi din po ako sasama, Manong. Dito na po muna ako kasama ni Ona at magpapalipas na lang kami ng gabi bago bumalik sa baryo. Wika ni Joko. Bahala kayong dalawa. Basta ako, aalis na ako sa lugar na to. Ayoko mapahamak. Wika ni Elmer. Nauunawaan ni Onat ang pinsan dahil alam niyang may kapalit ang ginawa nitong kalokohan. Sinubukan pa din niya itong kumbinsihin na itago na lang ang mga nalaman. Ngunit sadyang mapilit si Elmer na kailangang malaman ng marami ang tungkol sa nakitang nilalang. Karapatan ng lahat na malaman ang tungkol sa nilalang na ito. Paniguradong kikita ako ng malaki sa oras na mapatunayan ko sa lahat na totoo ang sinasabing Apo Burong. Wika ni Elmer. Nung gabing yon ay umalis siya sa lugar. Kinabukasan maagang nagpaalam sina Onat at Joko sa matanda na babalik na sila sa kanilang baryo. O siya, mag-iingat kayo ha. Itago nyo yung perang ibinayad ko. O sige na, baka gabihin pa kayo sa daan. Wika ni Mang Dolpo at kagad nang umalis ang dalawa. Habang naglalakad, napadaan ang mga ito sa isang baryo. Nakita ang tumpok ng mga taong tila may kung anong pinagkakaguluhan. Dahil medyo malayo pa ang kanilang bayan, nagpa siya ang dalawang maghanap muna ng makakainan. Unti-unti silang napapalapit sa tumpok ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Onat nang makita kung sino ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Hindi ba si Manong Elmer yun? Tara, puntahan natin! Wika ni Joko. Laking gulat ni Onat dahil nakatali ang kamay nito. Nakaupo sa lupa. Napapaligiran ng mga kalalakian. Narinig ng dalawa ang usapan ng mga tao. Ayon sa mga ito, napatunayan nilang nagsisinungaling si Elmer nang sabihin nitong nakita niya ang Apo Burong dahil wala pang tao ang totoong nakakita nito. Pinagtatanggol ng binata ang sarili, ngunit talagang ayaw maniwala ng mga tao. Mabuti na lang, hinayaan siyang makaalis ng mga ito. Binalaang wag nang uulitin ang paggawa ng kwento tungkol sa mga nilalang. Umuwi si Elmer sa kanilang baryo, nabitbit ang kabiguan at kahihiyan sa sarili. Nang makita nito si Onat at Joko, pinagbalingan niya ng galit ang mga ito. Gulpe ang inabot ng dalawa. Sa kadailanang wala ni isa sa kanila ang sumama upang maging saksi sa sinasabi ni Elmer sa mga tao. Kung sinamahan niyo ko kagabi, hindi sana ako mapapaya sa mga tao. Pero anong ginawa niyo? Lalong-lalo ka na, Onat! Wika ni Elmer. Ginawa ko lang naman po kung ano yung nararapat, Manong eh. Kasi hindi naman dapat malaman ng mga tao yung tungkol sa nilalang na yun. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa amin. Sisihin mo kami sa pagpapahiya sa'yo. Pero sasabihin ko sa'yo, Manong, wala kaming kasalanan. Sinubukan na kitang balaan. Tugon ni Onat. At dahil sa sinabi nito, lalo pang nadagdagan ang sakit ng katawan ng binata. Inakala din ni Elmer na hanggang doon na lang ang kamalasang mangyayari sa kanya. Ngunit ng sumunod na araw, nagkasakit naman ang nakababata nitong kapatid na si Joko.
Dinala sa ospital, ngunit walang nakitang karamdaman ang mga doktor. Nakailang palit sila ng espesyalista, pero iisa lang ang sinasabi ng mga ito. Walang sakit si Joko. Hindi malaman ni Elmer ang gagawin ng mga sandaling iyon. Walang kakayahan ng mga magulang na ipagamot ang kapatid dahil na din sa kasalatan sa pera. Maging sina Onat, wala ring magagawa sa ganong sitwasyon. Hanggang sa naisip nito ang ginawa ni Elmer. Nang mga sandaling iyon, mag-isang nakaupo ang pinsan sa sulok. Pinili nitong kausapin ang binata. Manong, alam kong hindi ka makikinig sa sasabihin ko. Pero ikaw na mismo ang nakasaksi. Binalaan na kita nung una pa lang kaso itinuloy mo pa din eh. Bakit kaya hindi ka mangingi ng tawad kay Apo Borong? Baka sakaling gumaling si Joko. Wika ni Onat. Ngunit gaya ng inaasahan, nagbatigas ang pinsan. Paano ako makakasiguro na siya nga ang may gawa nito? Kung sakali man, bakit ako papatawarin ng nilalang na nilapastangan ko? Tanong ni Elmer. Wala namang mawawala kung susubukan mo, Manong eh. Payo ko lang naman sa iyon bilang pinsan mo nag-aalala din kay Joko. Nasa inyo naman po kung susundin nyo o hindi. Muling wika ni Onat. Matapos ay kagad itong umalis. Lingid sa kaalaman ni Elmer na bago pa siya kausapin ni Onat, naisip na nitong puntahan ang nilalang. Hindi alintana ng binata ang layo at ang panganib ng daanan para lang mailigtas ang buhay ng pinsan. Sinuong nito ang matarik na burol. Nagtataas ang mga talahib para lang marating ang kinaroroonan ni Apo Borong. Sa pag-asang muli niya itong makita at hilingin ang kagalingan ng kanyang pinsan. Habang nasa daan, walang tigil ang pagdarasal ni Onat na sana ay makita niya ang nilalang nang sa ganon ay mapagaling nito ang kanyang pinsan. Sa kasamaang palad, nadulas ang binata. Tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Nawalan ng malay at nagpagulong-gulong sa bangin. Nang magkamalay si Onat, nasa gilid na ito ng siga. Inikot pa ang tingin. Napansin ng binatang nasa loob siya ng isang malaking yungib. Mabuti naman at gising ka na. Huwag ka munang kumilos dahil hindi pa magaling ang pinsala sa binti, pati na rin sa iyong braso. Wika ng boses na nakaupo sa madilim na bahagi ng yungib. Kung sino ka man, maraming salamat sa tulong mo ha. Pero kailangan ko nang magpatuloy sa paglalakad eh. Kailangan kong makita si Apo Borong. Tugon ni Onat habang pinipilit ang sariling tumayo. Apo Borong, ano ang kailangan mo sa nilalang na yon? Bakit ganyan ang iyong determinasyon na makita siya at makausap? Tanong ni Apo Borong. Walang alam si Onat. Nakausap niya na mismo ang nilalang na hinahanap. Kailangan kong humingi ng kapatawaran sa kanya eh. Saka hilingin na pagalingin yung pinsan ko. Tugon ni Onat. Bakit mo kailangang humingi ng kapatawaran? May ginawa ka bang pagkakasala? Muling tanong ni Apo Borong. Hindi ako yung pinsan kong si Elmer eh. Siya yung may kasalanan. Pumutol siya ng balahibo dun kay Apo Borong. Walang paintulot. Kaya nagkasakit yung pinsan ko dahil sa ginawa niya. Tumawa ng malakas ang nilalang at muling nagtanong. Wala ka naman palang kasalanan. Bakit ikaw ang humingi ng tawad? At saka gaano ka kasigurado
na kayang pagalingin ang pinsan mo? Hindi nakasagot si Onat ng mga sandaling iyon. Hinahayaan lang siya ng nilalang na magsalita. Ngunit walang katagang lumalabas sa kanyang bibig. Sa hindi malamang dahilan, nahirapan itong sagutin ang tanong ng nilalang. Magpahinga ka muna habang iniisip ang kasagutan sa aking mga tanong. Wika ng nilalang. Kaagad itong naglakad palabas ng yungib. Hindi alam ni Onat na ito pala mismo ang hinahanap na nilalang. Muling nahiga ang binata. Inisip ng mabuti ang mga katanungan nito. Hanggang sa muli siyang nakatulog. Pagmulat ni Onat, napansin niya ang napakaraming prutas na nakalapag sa tabi. May isang tuhog ng inihaw na isda at mga pinakuloang kamote. Kumain ka nang magkaroon ka ng lakas sa paglalakbay. Wala nang kwenta pa ang misyon mo, bata. Hindi na din magtatagal ang pinsan mo. Wika ng nilalang. Dahilan para mapatayo si Onat at muling magtanong. Anong ibig mong sabihin? Paano walang kwenta? Kailangan ko lang hanapin si Apo Burong at humingi ng tawad para sa pinsan ko. Mabait naman po ang Apo, kaya siguradong didinggin ako nun. Tugon ni Onat. Tumawa ang nilalang dahil napaka-inosente ng sagot nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit? Nakasalamuha mo na ba ang nilalang na yon? Para sabihin sa akin na mabait siya. Tanong ni Apo Burong. Hindi pa. Pero naniniwala ako sa kwento ng mga nakakatanda. Ang sabi nila, nagbibigay daw ng swerte si Apo Burong sa mga taong naniniwala sa kanya. Naniniwala naman ako sa kanya. Ako lang yung tanging nakakita kung saan siya dumaan sa palayan ni Mang Dolpoy. Wika ni Onat. Tumahimik ang nilalang ng ilang segundo at muling sinabihan si Onat na kumain. Kumain ka na ng makabawi ng lakas. Alam kong malayo pa ang lalakbayin mo at kailangan mo ng enerhiya para gumaling ang mga sugat mo sa katawan. Muling wika ng Apo. Kaagad na itong tumayo. Minsan ay hindi nakita ni Onat ang mukha nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang nararamdamang takot ang binata sa nilalang. Matapos kumain ay muling natulog si Onat. Paggising nito, nabalot ng mga dahong gamot ang kanyang braso at binti. Inikot niya ang tingin sa paligid. Napansing wala na ang nilalang. Nagip ng tingin nito ang isang sanga na tila sinadyang gawing saklay. Marahang tumayo si Onat at dinampot ito. Kagad lumabas ng yungib ang binata. Napagtantong ang lugar na kinaroroonan. Hindi kalayuan sa taniman ni Manong Dolfo. Naglakad ito pababa ng burol. Nakita niya ang matanda doon sa palayan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dolfo nang makita si Onat na naglalakad sa pilapil. Dali-dali nitong inalapag ang kanyang buslo. Inalalayan si Onat. Anong ginagawa mo dito, Onat? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Dolfo. Hindi ko rin po alam kung paano ako nakarating sa lugar na to, Manong eh. Naparito po ako dahil gusto kong kausapin si Apo Burong. Sana po pagalingin niya yung pinsan ko. Tugon ni Onat. Pagalingin. Bakit? Ano bang nangyari sa pinsan mo? Muling tanong ni Mang Dolfo. Nagkasakit po siya eh.
dahil sa kagagawan ng nakakatanda niyang kapatid. Nilapastangan ni Manong Elmer si Apo Burong sa pamamagitan ng pagputol ng balahibo nito sa binti. Bilang patunay sana na nakita namin yung nilalang. Kaso ang naging kapalit naman yung pagkakasakit ni Joko. Tugon ni Onat. Ganun ba? Paano ka naman nakakasiguro na si Apo Burong nga ang may gawa nun? Muling tanong ni Mang Dolpo. Sa pagkakataong iyon ay hindi naman makasagot si Onat. Napangiti ang matanda at muling nagsalita. Alam mo, Onat, kung minsan tayong mga tao, sinisisi natin ang mga bagay na nangyayari sa atin sa mga elemento, lalo na kung hindi maipaliwanag ng ating siyensya. May sasabihin ako sa iyo at sana unawain mong mabuti. Hindi si Apo Burong ang may gawa nito sa pinsan mo, kundi ang pinsan mo mismo. Si Elmer, siya ang nagdala ng sumpa sa kanyang kapatid. Wika ni Mang Dolfo. Nanlaki ang mga mata ni Onat sa sinabi ng matanda. Lalong gumulo ang isipan nito dahil hindi niya lubos maipaliwanag ang dahilan kung paanong si Elmer ang nagbigay ng sumpa sa kanyang kapatid. Pero, paano naman po mangyayari yun, Manong? Wala naman po. Biglang natigilan sa pagsasalita si Onat dahil naalala nito ang ginawa ni Elmer. Alam ni Mang Dolfo na napagtanto ng bata ang nangyari. Alam kong nauunawaan mo kung ano ang ibig kong sabihin. Ngayon humayo ka at bumalik sa iyong mga kaanak. Kausapin mo sa Elmer. Ibaon ang pinutol na balahibo ni Apo Burong at paniguradong gagaling ang pinsan mong si Joko. Wika ni Mang Dolfo. Dali-daling tumayo si Onat. Nagsimulang maglakad pa uwi. Bandang hapon nang makarating ito sa tahanan nila Elmer, nakita nitong naghahanda na ang mga magulang para dalhin si Joko sa syudad. Dadalhin na nila tatay sa syudad si Joko. Hindi na siya kayang gamutin ng mga doktor dito sa atin. Wika ni Elmer. Hindi na kailangan dalhin pa si Joko sa syudad. Alam ko na ang paraan para magamot ang sakit ng kapatid mo, Manong. Tugon ni Onat. Napalingon naman si Elmer. Nagtaka sa sinabi nito. Teka, anong ibig mong sabihin? Paano mong nalaman? Tanong ni Elmer. Maniwala ka o hindi, nakausap ko si Manong Dolfo. Ang sabi niya sa akin, kailangan mong ibaon ang balahibo ni Apo Burong. Kasama ang ambisyon mong yumaman gamit ang balahibo. Dinggin mo ang sinabi ko, Manong, dahil ito lang ang tanging paraan para maalis ang sumpa kay Joko. Kahit saan mo siya dalhin, hindi siya gagaling. Mamamatay lang siya. Tugon ni Onat. Nung una ay hindi pa naniwala ang binata sa sinasabi nito. Ngunit kalaunan, nakumbinsi din ni Onat ang pinsan. Dali-daling kinuha ni Elmer ang balahibo ni Apo Burong. Dinala sa likod ng tahanan. Nagukay ito ng butas. Ibinalot sa pulang tela ang buhok ng nilalang. Matapos inilagay ito sa hinukay na butas. Sana lang magkatotoo ang sinabi mo, Onat. Dahil wala na kaming ibang maisip na paraan para gamutin ang kapatid ko. Wika ni Elmer. Magtiwala ka, Manong. Hindi naman magsisinungaling sa akin si Mang Dolfo eh. Tugon ni Onat. Ilang sandali pa ang nakalipas ay lumabas ng tahanan ang ina ni Elmer. Sinabi nitong unti-unti nang bumababa ang lagnat ni Joko. Nagpa siya ang mga itong wag tumuloy sa pagpunta ng syudad. Kinabukasan, unti-unti nang nagkakamalay si Joko. Sa paglipas ng mga araw ay kusa na itong gumaling. Laking pasasalamat ni Elmer dahil sinunod nito ang payo ng pinsan.
Hindi lubusang maipaliwanag ni Onat ang pangyayari. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat nito dahil kahit papano, dininig ng Diyos ang kanilang dasal na pagalingin ang pinsan. Maging ang mga magulang ni Joko, hindi rin makapaniwala dahil alam nilang nasa bingit na ng kamatayan ang anak ng mga sandaling iyon. Para sa kanila himala ang nangyari. Minabuti na lang ni Onat na itago ang katotohanan sa mga magulang nila Elmer. Pinakiusapan din ito ang nakakatandang pinsan na huwag ipagsabi sa iba ang nangyari. Pumayag naman ito. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang nanumbalik ang lakas ni Onat. Gumaling na din ang mga pinsala nito sa katawan, dahilan para muling makabalik sa pagtatrabaho. Inakala ni Onat na yun na ang huling engkwentro niya kay Apo Burong. Ngunit naganap na naman ang kagayang pangyayari. Sa pagkakataong ito, isang dayo ang nakigapas ng palay sa lugar nila Manong Dolfo. Hindi nakisali si Onat ng mga oras na yun dahil nakikigapas ito ng tubo sa katabing taniman. Nakaugalian ng mga taga roon na magpainom sa mismong palayan sa tuwing matatapos ang matagumpay na ani ng mga sandaling iyon. Tapos na din ang araw ng trabaho ni Onat, kaya pinili nitong makisaya sa mga tao. Dahil sa minor de edad pa lamang, hindi siya uminom ng alak. Salip ay binusog nito ang sarili sa handang pagkain. Habang masayang nag-iinuman ang lahat, muli niyang nasipat si Apo Burong na dumadaan. Hindi na nag-ingay pa si Onat sa pag-aakalang siya lang ang nakakita sa nilalang. Hanggang sa napansin niya ang isang dayong kasama sa trabaho. Sinusundan ang bakas ni Apo Burong. Bit-bit ang kanyang panggapas ng tubo. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Mabilis nitong sinundan ng lalaki upang pigilan sa anumang binabalak nito sa nilalang. Ilang minuto pa, narating nito ang yungib kung saan siya dinala ng nilalang noong nahulog siya sa bangin. Saka pa lamang napagtanto ng binata na ang nakausap nitong nilalang sa loob ng yungib walang iba kung hindi si Apo Burong. Dali-daling pumasok ang lalaki sa yungib. Kagad namang sinundan ni Onat. Marahang naglakad ang lalaki papalapit sa nooy nakatalikod na nilalang. Laking gulat ni Onat nang biglang undayan ng taga ng lalaki si Apo Burong sa liig gamit ang kanyang panabas na tubo. Mabilis na kumuha ng bato si Onat at binato ang lalaki. Swerte namang tinama nito sa ulo, dahilan para mabitawan nito ang espading. Dali-dali niyang nilapitan ang lalaki, paulit-ulit na sinipa. Hindi naman makagante ang lalaki. Patuloy siyang nahihilo sa tama sa ulo. Nakakita ng pamalo si Onat. Nagawa siyang hampasin ito sa ulo, dahilan para tuluyang mawalan ng malay ang lalaki. Maraming salamat, bata. Kung hindi ka dumating, malamang patay na ako. Wika ng nilalang. Alam ni Onat na kaya nitong makaligtas sa anumang ataking ibigay sa kanya dahil na din sa kakaiba nitong katangian bilang elemento. Wala kang dapat ipagpasalamat. Alam ko naman na kaya mo siyang pigilan eh. Pero inantay mo talaga akong kumilos. Bakit? Tanong ni Onat. Sinisigurado ko lang na handa kang tumulong sa mga nangangailangan. Sinukat ko din kung karapat dapat ka sa ipagkakaloob ko sa iyo.
Tugon ni Apo Borong. Ayon pa dito, sinadya niyang magpakita dahil alam niyang si Onat lang ang may kakayahang masipat ang kanyang pagdaan. Ngunit hindi nito inaasahang darating ang isang panauhin. Pagsubok. Bakit naman po? Ano po ba yung ibibigay niyo sa akin? Tanong ni Onat. Isang mahalagang bagay na walang sino man nang maaaring makalam. Tandaan mo. Tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo. Gamitin mo ang bagay na ito sa kabutihan at hindi para sa pansariling kapakanan. Tugon ni Apo Borong. Inilabas nito ang maliit na sisidlan na gawa sa balat ng hayop. Inilapag ito sa harapan ni Onat. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita kung ano ang laman ng sisidlan. Isa ba to sa mga pagsubok niyo sa akin? Alam kong kapos ako sa buhay. Pero bakit mo naman ako bibigyan ng supot ng ginto? Tanong ni Onat. Tumawa ng malakas ang nilalang. Naupo sa tabi ng binata. Sadyang napakalakas ng iyong pangamoy. Tama ka. Isa nga itong pagsubok. Gusto kong subukan kung masisilaw ka sa salapi. Pero sa halip na kunin ito, hindi mo ginawa. Patunay lang na karapat-dapat ka nga sa kayamanang ito. Kunin mo ang supot at gamitin ang nilalaman upang umusad sa iyong buhay. Palagi mong tatandaan, hindi dapat malaman nino man ang pag-uusap na ito. Walang dapat makaalam na may ibinigay ako sa iyo. Sige na, humayo ka at ako na ang bahala sa isang ito. Wika ni Apo Borong. Kagad nang kinuha ni Onat ang supot. Lumabas ng yungib. Hindi magkamayaw ang binata dahil sa wakas, natupad na din ang kahilingan nito na magkaroon ng sapat na halaga upang itaguyod ang sarili at makapagpatuloy sa pag-aaral. Walang ibang pinagsabihan ng binata tungkol sa nakuwang kayamanan. Itinago ito ni Onat maging sa kanyang mga magulang. Hindi naman sa pagiging makasarili, ngunit kailangan pa din mag-ingat ng binata, lalo pat napakaraming mata sa paligid. Isang maling kilos lang, paniguradong sila ang magiging sentro ng usapan ng mga mamamayan. Nagdahilan na lang si Onat na magtatrabaho sa bayan para lang pumayag ang mga magulang nito. Kada linggo, umuuwi ang binatang may bitbit na pagkain para sa kanyang ama at mga kapatid. Sa paglipas ng panahon, nagawang magtapos ni Onat sa pag-aaral. Nagawa nitong magpatuloy sa kolehiyo. Nagtapos ng kursong agrikultura. Nakakuha ng magandang trabaho at gaya ng pinangako sa sarili. Tinulungan ng binata ang mga pinsan upang umangat sa buhay. Kalaunan ay nakabili ng sariling lupang sakahan ng binata, hindi kalayuan sa lugar nila Mang Dolpo. Natuwa ang matanda dahil nakita nito kung papaanong unti-unting umangat ang buhay ni Onat at kanyang mga pinsan. Kalaunan ay binunyag nito ang sekreto sa matanda. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, Manong. Alam kong hindi nyo pagsasabi sa lahat ang mga nalaman nyo tungkol sa akin. Wika ni Onat. Wala kang dapat alalahanin, iho. Ibabaon ko sa hukay ang sekreto mo. Ilang taon na lang din naman ang itatagal ko sa mundo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Tugon ni Manong Dolfo.
Maraming salamat Manong ah. Nga pala, may konti po akong regalo para sa inyo. Pag-uusap ng dalawa. Inilabas ni Onat ang isang malaking sobre. Naglalaman ng mga papeles. Inabot niya ito kay Manong Dolpo. Halos maluwa ang matanda nang mabasa kung ano ang nilalaman nito. Buong buhay kong hinangad ang bagay na ito, Onat. Hindi ko akalaing ikaw ang tutupad nito para sa akin. Sa wakas, nagkaroon din ako ng tituladong lupa. Ay nakakalungkot lang dahil hindi ko na matatamasa ng matagal. Tugon ni Mang Dolpo. Wala po kayong dapat ipag-alala Manong. Alam ko po kung anong inaalala nyo. Kaya nga po may isang kasunduan sa likod niyan. Kailangan nyo pong lagdaan. Yun ay kung papayag kayo. Wika ni Onat. Binuklat ng matanda ang papeles. Nakita ang isa pang kasunduang nagsasaad ng paglipat ng pagmamay-ari ng buong lupain sa pangalan ni Onat sa oras na mawala ang matanda. Tusok ang bata ka. Palagi mo kung nauunahan sa mga desisyon ay syempre papayag ako. Wala naman akong ibang pagkakatiwalaan ng lupain ko, kundi ang taong lubos ang nakakaunawa ng mga bagay-bagay tungkol dito. Wika ni Manong Dolpo. Kaagad na nilagdaan ang kasunduan. Pero habang nabubuhay kayo Manong, gusto kong masalap nyo ang bunga ng inyong pinaghirapan. Tara po magbihis kayo. Pupunta tayo sa syudad. Ginawa ni Onat ang lahat para makatulong sa matanda. Ganon din sa ilang pangkaanak nito. Sa tulong ng nakuwang kayamanan, nagawang pagyabungin ni Onat ang industriya ng agrikultura sa lugar. Inilaan ng binata ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga taga roon, na kahit sa maliliit na bagay lang, nagkakaroon ng kaunting ginhawa ang mga ito. Ramdam ni Onat ang hirap ng buhay sa lugar na yon, lalo pat walang ibang pagkukunan ng pagkakakitaan, kundi ang pakikigapas o pakikitanim sa ibang bukid. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, nagpatayo ng kooperatiba ang binatang naglalayong magbigay ng pondo sa mga may hirap nitong kasapi upang magsimula ng maliit na negosyo o hindi kaya naman ipangtustos sa mga gastusin sa kanilang bukid. May mga pagsubok na napagdadaanan ang pamayanan nila Onat, ngunit hindi ito naging hadlang para umusad. Kalaunan, naging mayabong ang kanilang pamayanan. Malaki ang pasasalamat ng mga tao sa binata. Samantalang si Onat naman, bilang pagbabalik ng utang na loob, taon-taon itong dumadalaw sa yungib kung saan nakatira si Apo Burong upang mag-alay ng kaunting makakain. Bagaman hindi na muling nagpapakita sa kanya ang nilalang, alam ni Onat na patuloy siya nitong binabantayan at ginagabayan sa pagkilos na ginagawa. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay sa buhay si Onat. Hindi ito nagsawa sa pagbabahagi ng natamong biyaya. Taon-taon ay bumibisita ito sa mga may hirap na pamayanan upang magsagawa ng medikal na misyon. Kinilala din sa lugar si Onat bilang isa sa pinakamayaman at ang kwento ng pagsisikap nito. Nagsilbing inspirasyon ang buhay ni Onat sa mga kabataang kagaya niyang nangangarap na umasenso sa buhay. Isang manunulat ang naglathala ng kwento ng binata sa isang pahayagan, dahilan para kumalat at makarating ito sa iba't ibang panig ng probinsya, kalaunan ay sa ibang bahagi ng bansa. Naitampok pa si Onat at ang kanyang proyekto sa isang sikat na programa sa telebisyon. Ibinahagi ng binata ang kanyang mga sakripisyo at kung paano niyang unti-unting narating ang tugatog ng tagumpay. Ngunit ni minsan, hindi nito binanggit ang tungkol sa naging usapan nila ng kaibigang nilalang.
Dahil din ni isa sa mga kamag-anak ng binata, walang may alam nito. Ang tanging alam nila, nagsikap makapagtapos ng pag-aaral si Onat sa bayan. Iilang tao lang ang totoong nakakaalam ng sekreto. Tanging ang pinsang si Joko at si Manong Dolpo ang pinagsabihan. Matagal na naitago ang sekreto ni Onat hanggang sa magpa siya itong mag-ibang bansa upang doon ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Ipinagkatiwala ng binata ang mga ari-arian sa pinsang si Joko. Kada taon ay umuuwi lang ito sa lugar upang magbakasyon. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari ng malapad na taniman ng ubas sa bansang Malaysia itong si Onat. Sa bansang ito siya nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Masasabing naging maswerte sa buhay si Onat dahil pinili nito ang tamang landas. Ang kwento ni Onat naging inspirasyon sa lahat ng mga taga-Magalyon. Nakakalungkot lang na halos hindi na siya kilala ng mga kabataan sa henerasyong ito. Ngunit kung mababasa lang ang mga naisulat tungkol sa kanya, masasabing sadyang dapat tularan si Onat. Bawat isa sa atin, binigyan ng pagkakataong tahakin ng kabutihan at gawin ng tama. Ngunit nasa atin pa din ang pagpapasya kung anong landas ang tatahakin. Ang moral na leksyon na makukuha sa kwentong ito ay hindi paghahangad ng mga engkantong kaibigan na magbibigay sa atin ng isang supot ng ginto. Hindi rin hiniling ni Onat na maging kaibigan niya si Apo Burong, kundi ang pagsisikap at paggawa ng tama para sa kapwa. Dahil walang silbi ang anumang kapangyarihan o kayamanan kung hindi natin alam kung saan ito gagamitin. Palaging tandaan na anumang bagay na gawin, mananatili sa puso at isip ng ating kapwa. Kaya hanggat may pagkakataon, sikapin nating piliin ang tamang landas. Huwag maligaw sa daang tinatahak. Isa lang si Onat sa mga halimbawa ng mga taong binayaan ng magandang kapalaran at tinahak ang tamang daan. Kaya naman nagtagumpay ito sa kanyang buhay. Kung minsan, ang pagkakaroon ng kayamanan ay isang pagsubok sa ating integridad. Kung paano natin ito gagamitin, kung mananatili ba tayong magpakumbaba o mataas ang ere. Ngunit kahit ano pa man ang maging resulta, bunga ito ng iyong mga desisyon. Wala kang dapat sisihin kung hindi ang sarili. Nawa ay nagustuhan nyo ang naging kwento ng buhay ni Onat at ng kanyang kaibigang engkanto. Bagaman hindi malaman kung anong uri ng nilalang, kinilala naman ito sa tawag na Apo Burong. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Sa dulo kasi kung mapapansin nyo, nag-focus yung story sa yung nagpadala ng kwento, nag-focus siya sa kabutihan ng bida or yung mga nagawa niyang kabutihan. Sabihin natin, oo, meron siyang nilalang na nakasalamuha, yung bida natin, naging dahilan kung bakit siya umasenso. Pero siguro ang pinakagustong ipakita nung nagpadala ng kwento yung inspirasyon eh. Sa punot dulo naman, kabutihan ng loob yun ng ibabaw. Saka yung pagiging tapat mo sa kapwa mo. Siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat, responsibilidad. Ika nga ng iba, great power comes with great responsibility. Kung gusto mo ng karagdagang lakas sa araw-araw sa buhay, pera, lakas, kayamanan, alam nyo yun, fame, dapat disiplinado ka sa lakas na gusto mong makuha o sa lakas na ibibigay sa'yo. Kasi kung mapapansin nyo, madali magsalita ng dapat ganto, dapat ganyan. Kaso mahirap yan gawin para sa sarili mo. Madalas, namumuna tayo sa mga mas nakakataas sa atin. Ito ay bunga ng mga pagkukulang na nakikita natin sa sarili natin na hindi natin nagagawa. Kaya ang tendency, pupunahin mo yung ibang tao sa meron sila para mapagtakpan yung sarili mong pagkukulang. Pero dito naman, kaya naman umangat yung buhay ng bida eh. Hindi lang to dahil sa meron siyang kaibigang nilalang, ito'y bunga ng disiplina at kahit meron siyang advantage, pwede nating sabihin ganun,
mas pinili pa rin niyang pagdaanan yung normal na buhay ng tao. Mas pinili niyang pagtrabahuan yung lahat ng bagay. Yun lang, minsan lang ako maghaganto mga kabayan. Kasi medyo cringe na rin. Ang dami na rin nagiging motivational ngayon dito sa YouTube. Horror tayo eh. Well anyways, maraming salamat. Abangan ang mga susunod na kwento. Paalam.